Lumipas ang ilang buwan, umalis na ang pinsan ko at bumalik sa probinsya. Kami na lang ni Arnel sa apartment. Naging mag-close friends kami. Hindi ko hinayaan na masira ang pagkakaibigan namin dahil sa nararamdaman niya. At wala din naman akong nararamdaman sa kanya. Inamin ko din sa kanya ang tunay kong pagkatao. At humanga siya sa akin na kaya ko daw itago yun. Nagulat siya sa sinabi ko. Madalas siyang gumimik at lumabas ng bahay. Kung minsan ay may mga kasama siyang lalaki. Pero hinahayaan ko na lang. Basta gawin niya kung saan siya magiging masaya. Naging popular ako sa work. Madami nagkakagusto sa akin ng mga babae at mga bading na nasa sales crew. Ganun pa man, hindi ako interesado at nakapokus lang ako sa trabaho. Ako ang pinakabata na supervisor sa branch ng SM na yon. Tumagal pa ng ilang buwan, naging mas close kami lalo ni Arnel. Nakalimutan din niya ang nararamdaman niya sa akin. At masaya siyang nagkwento ng tungkol sa bagong boyfriend niya. At naging masaya ako para sa kanya. Dahil hindi kalakihan ang sweldo ko sa SM, minabuti kong lumipat ng ibang company at natanggap ako bilang store manager sa isang kilalang gaming store sa Glorieta, Ayala. Isa kasi akong ambisyosong tao at mataas ang pangarap sa buhay para sa aking pamilya. Sila lang ang iniisip ko at hindi ang sarili ko. Nang tumagal, na-promote ako bilang area manager. Lumaki ang sahod ko at nakakaipon. Unti-unti, nakakatulong ako sa aking mga magulang at kapatid. Ako ang nagpaaral sa bunso kong kapatid hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo. Unti-unting lumalaki ang savings ko. Matipid din naman kasi ako. Walang ibang laman ang isip ko kundi ang mag-ipon. Wala akong pakialam sa ibang bagay lalo na sa relasyon. Noong mga panahon na yon, kahit madami ang lumalapit sa akin ay hindi ko sila pinapansin. Naging magkaibigan pa din kami ni Arnel. Magkasama pa din kami ng apartment. Magkaiba nga lang ng room. Madalas niya akong ayain para lumabas para mabigyan ko naman daw ng pansin ang aking sarili. Subalit hindi ako sumasama dahil gastos lang ito. Minsan naitanong niya sa akin kung wala daw ba akong planong magmahal upang magkaroon ng inspirasyon. Dahil puro trabaho lang daw ang iniisip ko. Sabi ko, dadating din ako dyan. Pero hindi pa siguro ngayon. Marami pa akong obligasyon sa aking pamilya. 6 na taon din ako sa Maynila noong mga oras na yon. Sa loob ng 6 na taon, puro trabaho lang ang iniisip at tinatupag ko. Malaki na din ang naitutulong ko sa pamilya ko. Napagtulungan namin ng kapatid ko na nagtatrabaho sa Japan na maipagawa ang bahay namin. Dahil medyo malaki din ang bonus at incentives ko, nakaipon din ako para magkaroon ng puhunan sa negosyo. Hindi nagtagal, nakapagbukas ako ng isang restaurant sa Cubao malapit sa Farmers Mall. At pagkatapos ng 3 buwan, nakapag-open din ako ng internet cafe sa tabing landi ng restaurant namin. Naging maganda ang takbo ng negosyo ko dahil sa suporta ng family ko. And at the same time, may work pa din ako. Yung bunso kong kapatid ang bahala sa internet cafe. At ang father ko naman ang sa restaurant. Isang araw nagkasakit ako. Siguro dahil na din sa sobrang trabaho ko, kaya umuwi muna ako ng Bulacan. Taga doon kasi kami.
Mga 2 oras lang ang biyahe mula Maynila. Isang gabi habang nagpapahinga ako sa bahay, umuulan pa nun, may nadidinig ako na kumakatok sa gate namin. Binuksan ni nanay at nakita niya si Arnel. Dahil matagal ko na din kaibigan si Arnel, kilala na din siya ng family ko. Pinapasok siya ng nanay ko sa loob ng bahay at lumabas naman ako. Nakita ko siya na umiiyak. "Joros, tulungan mo ako. Nasa ospital ang ate ko. Ngayon lang namin dinala sa ospital kasi pinauwi ako ng nanay ko." Ang wika ni Arnel. Nagulat ako. "O tara, puntahan natin." Ang nasabi ko kahit masama ang pakiramdam ko. Pagdating namin ng hospital, nakita ko ang ate niya na kulay violet na ang balat at nanghihina. "Bakit ngayon niyo lang dinala sa ospital?" ang tanong ko. "Wala kasi kaming pera," ang tugon ng nanay ni Arnel. "O sige, palista nyo na lahat ng kailangan para mabili na agad at magamot na siya," ang nasabi ko. Nagbigay din ako ng pera kay Arnel para kung may mga bibilhin ay may pera silang magamit. Paalis na sana ako nang may napansin ako na binatilyo na nagbabantay sa isang pasyente na katabi ng bed ng ate ni Arnel. Napukaw ang atensyon ko dahil ang gwapo niya. Matangkad, maputi at chinito din. Napatulala ako ng bigla nang tinapik ako sa balikat ni Arnel. "Hoy Jo, gusto mo siya no?" ang sabi niya na nakangiti na nakatingin sa akin. "Bagay kayo, pareho kayong singkit," ang dagdag pa niya. Hindi ako kumibo at ngumiti na lang. "Alam ko gusto mo siya. Nakikita ko sa mata mo," ang sabi niya ulit. "Yung ate mo na lang isipin mo," ang sabi ko sa kanya sabay ngiti. Nagpaalam na din ako para umuwi dahil hindi pa maayos ang pakiramdam ko. Dito pala magsisimula ang malaking pagbabago ng buhay ko. Dahil magaling mag-alaga ang nanay ko, mabilis akong gumaling at bumalik na ng Maynila para ayusin ang trabaho ko at ang negosyo ko. Pagkalipas ng 1 linggo, tumawag sa cellphone si Arnel. Sinagot ko kaagad at inisip ko kung baka ba may problema. "Umuwi ka ngayon din," ang sabi niya. Nagulat ako at tinanong ko kung bakit. "Basta may sorpresa ako sa'yo," ang sagot niya. "O sige, pagkatapos ng duty ko uwi ako," ang tugon ko naman. Nagpaalam muna ako sa tatay ko at bunso ko na kapatid na may pupuntahan muna ako at sila muna ang bahala sa negosyo ko. Nag-text sa akin si Arnel. "Nasaan ka na?" ang tanong niya. "On the way na ako," ang sagot ko. May sinabi siya sa akin na location. Bumaba daw ako doon. Nagulat ako. "Anong gagawin ko doon?" ang tanong ko sa kanya. "Basta sumunod ka na lang," ang sagot naman niya. Pagbaba ko sa lugar na sinabi niya, nagulat ako, may papalapit na matangkad na binatilyo papunta sa akin. Nakangiti siya. "Parang kilala kita," ang sabi ko.
Opo, ako po yung nasa hospital nung gabi na nagbunta kayo. Ang tugon naman niya. Medyo napangiti ako at nag-aalangan na nagtanong. Anong pangalan mo? Ang tanong ko. CJ po, ang sagot niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko ulit. Susunduin po kita pumunta sa amin. Ang sagot niya. Natawa naman ako sa sinabi niya. Nandoon po yung kaibigan niyo. Hinihintay na din po kayo sa bahay. Ang sagot niya. Sumama ako papunta sa kanila. Mga 10 minuto lang ang biyahe. Pagdating namin doon sa bahay nila, nakita ko kaagad si Arnel na sumalubong sa akin. Nakangiti siya. Ito ang sorpresa ko sa iyo. Dahil alam ko na masyado kang abala sa pagpapayaman. Wala ka ng oras sa sarili mong kaligayahan. Ang sabi ni Arnel. Nagipagkaibigan na pala si Arnel sa family ni CJ. Ginawa daw niya yun nung oras na nasa ospital sila. Naka-admit kasi yung lola ni CJ noon. Naghain ng pagkain ng mama ni CJ. Dahil wala namang ulam, ako na yung kusang nagpabili ng pagkain sa bayan. Maliit lang ang bahay nila CJ at 6 silang magkakapatid. Walang trabaho ang magulang niya. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan kami ni CJ tungkol sa mga buhay-buhay namin at mga pinagdaanan. Lubos na humanga si CJ sa pinagdaanan ko, pati sa tagumpay na natamasa ko. Para akong natutunaw sa tuwing nagkakatitigan kami. Ang ganda ng kanyang mga mata, ilong at labi. Parang perpekto na siya. At aaminin ko, siya ang isa sa pinakagwapo na nakilala ko. 16 na taon lang siya noon. At ako naman ay 26. 10 taon ang agwat namin. Pero dahil hindi naman ako nagpapakuli ng itsura sa kanya, ay para mga 20 years old pa lang ako noon. Yun ang sabi nila. Pagkatapos ng medyo mahaba naming kwentuhan ni CJ, ay nakaramdam na ako ng antok. At doon na kami ni Arnel pinatulog ng mama ni CJ. Magkatabi kami ni CJ sa isang room. Medyo hindi ako komportable dahil first time kong nakitulog na may katabing lalaki.